lately, etong mga huling ilang araw, si Edgar Erice, ano ko na po, baka malilito na naman kayo ha. Lagi ko po itong inuulit-ulit na ito pong mga dilawan, katulad po ni Erice at saka ni Tori Rowena Guanzon, mga dilawan po yan. Pero, pag may sinabi po sila na tama naman sa ating pananaw, bakit hindi po natin gagamitin yung sinasabi nila? Hindi naman tayo rito na porket Duterte ka, bawal mo nang... kung ine-expose nila yung nag-expose po sila ng mga kasamaan, bakit hindi natin yan na gagamitin, 'di ba? Gagamitin po natin yan kasi ganun talaga ang buhay. Wala naman sila yung nag-expose. Hindi naman na-expose ng iba yan, ng mga Duterte dahil wala namang impormasyon. Ibig sabihin sila nga may impormasyon eh. Kung sila po may impormasyon at mukhang totoo naman yung sinasabi nila, bakit hindi tayo maniniwala? Katulad po nito, yung huli po sinabi ni Edgar Erice, hindi po ibig sabihin na Duterte si Edgar Erice, hindi po. Siyang na nga nagsabi na dilawan siya eh. Siya na nga nagsabi na ayaw niya sa war on drugs eh, di ba? Isa siya sa mga tumututol. Tinitake natin as is kung ano yung sabihin nila na pabor sa atin, tatanggapin natin. Kung hindi pabor sa atin, kung laban sa mga Duterte, bakit natin tatanggapin? Okay. Sabi po ni Representative Edgar Erice, ito po kay Ombudsman Remulla. Mayroon siyang 350 million na confidential funds. Nag-request siya kay Saldico ng additional 1 billion and 150 million additional. So for 2025, mayroon siyang 1.5 billion for the first time in history na may 1.5 billion na confidential fund and intelligence fund. Yan po ang sinabi ni Erice. Bago pa to, binanatan din ni Erice, yan yung latest niyang banat di ba? Binanatan din po ni Erice, ito pong tong mga sinabi ni BBM tungkol kay Martin Romualdez noong nagdaang SONA, di ba? Sabi ni Erice, yung banat niya sa nagdaang SONA, ano yung sinasabi? Optics lang. Hindi talaga ipapakulong. Ito po, tingnan po natin. Yung actual, pangit yung nanghuhula tayo. Basahin na lang natin, mas mabilis pa. Ito po yung mga ilang bintang, yan. Okay. Korupsyon sa flood control. Nakasentro sa korupsyon sa flood control projects, irregularidad sa pambansang budget at pagtatakip umano sa mga kaalyado. Ito po ang isa sa mga paratang ni Erice. Optics lang o palabas lang umano ang kaso laban kay Romualdez. Yan. Binatikos ni Erice ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos sa kanyang State of the Nation address. Sinabi ni Erice sa isang panayam na optics o paimbabaw lang o kunwarian lang. Yung pagbabanta ng Pangulo sa nakakasuhan ang pinsan nitong si dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay sa bilyong-bilyong flood control scandal. So, yan po, nagsasabi po si Erice na wala po yan, hindi po totoo yan. Di ba? Optics lang yung mga kunwari. Nalulungkot siya dahil mukhang makukulong si Speaker Romualdez. Nalulungkot siya kasi makakasuhan na. Naka-isang buwan na po tayo, wala pa rin pong kaso eh. Mukhang maunahan pa po ng pagkakaso kay Lebiste at saka sa nanay niyang si Loren Legarda bago makasuhan tong si Martin Romualdez. Okay.
So, hamon naman po ni Anticler, maglabas siya ng ebidensya at huwag magpakalat ng mga espekulasyon. Oh. Ano pa po ang mga sinabi ni Erice? Ayan. Inakusahan ni Erice ang ehekutibo at legislatibo na may nagaganap na grand conspiracy at whole of government approach sa korupsyon. Ayon sa kanya, hindi mangyari ang tinatayang 1.45 trillion na budget insertions. Grabe pala. 1.5 trillion pala yung budget insertions. Hindi raw po yan magaganap kung wala pong pagsang-ayon o walang basbas yung pong liderato ng Kamara at Senado. Kaya po tinatawag ni Erice ito na whole of government approach. Yan po ay ginamit, yung mga insertion na yan para palubuhin po yung tinatawag nating unprogrammed appropriations. No? Okay. Sa pambansang budget upang pondohan ang maanumalyang flood control releases. Isa pa po, yung sinabi na natin kanina, yung pong 1.5 billion na confidential funds umano ng DOJ noong 2025. Ayan. Ikaapat, banta ng impeachment at questionabling budget. Nagbabala po si Erice na baka mauwi sa impeachment itong pagsasalaula sa korupsyon at pagpapabaya sa korupsyon, no, ng administrasyon ni Marcos. Baka daw mauwi ito sa impeachment. Diyan naman ako hindi naniniwala. Hindi po mauuwi yan. At syempre, ang ikalima pong banat ni Erice, yung palpak na rehabilitasyon ng EDSA, bilyon po. Ito kaya ito walang kwenta to si Vince Dizon Kasi alam mo Vince Dizon, merong pahayag si Vince Dizon tungkol diyan. Bago natin sabihin kung ano yung banat ni Anticler. Merong banat diyan meron pong pahayag si Dizon. Basahin lang natin ng maikli. Pahayag niya po to tungkol sa EDSA, yung palpak na repair ng EDSA. Ayan. We welcome Senator Ping Lacson's call for Senate inquiry into the EDSA Phase 1 Rehabilitation Project. Ito pa. I have directed the DPWH National Capital Region Office to compel the contractor to immediately repair all affected section of Phase 1 at zero cost of the government. Parang paulit-ulit na itong sinasabi ni Vince Dizon na pinagmamalaki niya, na pinapa-repair niya ito sa contractor na zero. Dapat lang talagang i-repair kasi binayaran mo sila Binayaran mo sila sa palpak na proyekto tapos hindi nila i-repair. Tandaan mo, wala pang 1 taon yan, Vince Dizon. Ang kulang sa mga sinasabi mo, na panay katokis na pinagmamalaki pa, zero, walang gagastusin ng pamahalaan. Puta pa, alang nga namang gastusin pa ng pamahalaan. Ang kulang dyan sa sinasabi mo, ano ang pananagutan ng kontraktor? Bakit hindi nyo pa panagutin yung kontraktor? Laging ang sinasabi mo, saan ka nakakita? Ikaw pa nagdadahilan na yung kaya nasira yung asfalto dahil nabasa. Puta kalsada yan pag dalawang pwede mong gawin muna para hindi na mabasa yung asfalto na yan. Dapat bago nila i-repair yan, i-test mo muna yung asfalto. Kung waterproof. Ngayon lang po ako nakakita ng asfalto sa kalsada na hindi waterproof. Meron ba asfaltong hindi waterproof? Putya, nag-aaksaya lang tayo ng pera niyan. Kada uulan, ibig mo sabihin, asan yung pagpaparusa? Alam nyo, ito, aksidente sa EDSA, bus. Alam nyo kung ano ginagawa ng ano ba nakakasakop sa mga bus? DOTR? Suspended
ang prangkisa, isa lang po yung bus na naaksidente, sinususpindi lahat ng yung buong prangkisa ng bus. Ibig sabihin kung 50 yung bus niya, hindi kayo pwedeng tumakbo lahat hanggat hindi natatapos ang investigasyon. Oh. Ayan, aksidente yun, walang may gusto nun. LTFRB ba may sa bus? Di ba lagi natin naririnig yan tuwing may maaksidente? Bakit? Ito po, repair kayo DPWH, Department of Public Works. Wala pong marunong tumingin sa inyo. Dapat, kung hindi man makulong, matanggal sa pwesto yung nag-approve niyan. Ibig nyo sabihin, hinahayaan nyo lang yung contractor. Walang marunong na tumikim ng timpla. Hindi nyo tinitikman man lang yung asfalto kung okay. Puta, imposible yan. Anong uri ng departamento? Kaya yan, napaka-inutil ng tao na yan. Tapos pagdating sa Davao, nagmumura ka pa sa Davao, nakala mo talaga totoong ang tapang-tapang mo. Ngayon, ano tuloy iniisip ng mga tao? Dapat suspended na sila. Dapat may managot yung mga taga-DPWH na nag-approve niyan. Di ba? Pwede mo ba sabihin na in-approve mo yan tapos wala kang kasalanan? Sasabihin nyo, tubig? Puta. Hindi po obra na hindi pwera na lang kung ipagbawal nyo yung ulan dyan sa EDSA. Kaya mo bang ipagbawal yung ulan sa EDSA? O kaya, pwede yan kung bububungan mo yung EDSA. Eh kung ganyan pa rin yung timpla ng asfalto. O yan, kasama po yan sa banat ni Edgar Erice. Ngayon, ano po ang sagot ni Auntie Claire? Ito po ang sagot ni Auntie Claire. Maririndi ka rin sa mga sagot nito mga to. Sabi po ni Auntie Claire, dyan po sa mga banat ni Erice, eto, ganito mambalatuba to eh. Pareho ni Redon eh, di ba? Si Redon, binalatuba din si Mayor Magalong eh. Walang baktoyo si Mayor Magalong eh. Ito ang sabi ni Yusek Claire Castro. Kung meron kang alam, Congressman Erice, pumunta na po kayo sa ombudsman at doon nyo ibigay lahat ng alam nyo. Obligasyon nyo po yan. Parang di ba? Parang sabihan nga to. Masabihan nga to si Erice. Ipahiya ko nga. Yan po, alam niyo yung purpose ni Castro eh. Parang, may alam ka pala, bakit hindi mo isuplong sa ombudsman? Lahat na nalalaman mo. Typical na typical eh, no? Ibinabakto yun lang eh. Ibig sabihin, wala siyang obligasyon si Auntie Claire na linisin yung pangalan ni BBM. Inaakusahan si BBM na optics lang. Sa tingin nyo, sino po ang mas kapanipaniwala? Sinasabi ni Erice, optics lang yan na kunwari ipapakulong si Martin. Isang buwan mahigit na, hindi pa nakukulong si Martin eh. Paano hindi tatawaging optics yan? Anong katwiran mo? Auntie Claire. Si BBM nagsabi nun eh, na mapaparusahan yung pinsan niya. Kaya nga nalulungkot eh. Kaya mas tama to si Martin. Si Erice. Nasabi niya na hindi makukulong yan si Martin. Di ba? Dahil protektado yung mga kaalyado. Pero binawian po siya ni Erice. At dito po, sunog na sunog si Auntie Claire dito. Sabi po ni Erice, why would you rush and instruct me to submit it to the ombudsman? Kaalyado nyo yan. Sa 2028 tayo magtuos. Huwag kang tatakas ha. Yan po ang warning ni Erice. Tama po yun eh. Ano pong mangyayari pag ngayon po kayo nagreklamo? Halimbawa po, yung nagreklamo po kay Recto,
sa illegal na paglilipat ng pondo ng PhilHealth. Ngayon nagreklamo, di ba? Ombudsman pa lang, binasura na agad. Meron na tayong meron na tayong nakita na ginagawa ng ombudsman. Sa ombudsman pa lang, binasura na agad. Sayang. Ako, talagang walang lusot dun si Recto Bakit? Paano magkakalusot yun? Dineklara po ng Supreme Court. Sabi ng Supreme Court, ang paglilipat ng pondo ng PhilHealth papunta sa Treasury at kalaunan ay nagamit sa flood control ay illegal. So kung illegal po yung gawain, mayroon pong dapat managot na tao. Nung tinanong po ng mga hindi makaintinding reporter, tinanong po yung spokes ng Supreme Court noon, bakit po walang rekomendasyon na makulong? Ang dinimanda lang sa amin, ang tinanong lang sa Supreme Court, kung legal ba o illegal yung paglilipat ng pondo. Tinanong lang yung Supreme Court. Wala naman pong sinampa na nakasuhan. Oh. Kasi po matatag yan. Ewan ko, baka hindi na pwedeng sampahan ulit si Recto kasi napawalang sala na siya ng ombudsman. Pwede siguro yun, patutunayan na mali yung ginawa ng ombudsman. Pero kung naghintay po yung nagsampa ng kaso, mabigat po yun. Biruin nyo, dineklara ng Supreme Court, illegal yung lilipat ng pondo. Sino yung naglipat ng pondo? Alam nga namang pondo mismo yung nagkusa. Pwede bang sabihin na, uy, ako pondo, lilipat na lang ako mag-isa. Ako pondo ng PhilHealth. O DBM, tanggapin nyo ko. Meron pong naglipat nun. Merong kumuha nun sa PhilHealth at dinala sa Treasury at dinala sa flood control. Oh. Kaya tama to si Erice. Bakit mo naman ako uutusan? Oh. Bakit mo ko utusan na pumunta ako sa ombudsman? Kaalyado nyo yung ombudsman. Huwag ka mag-alala. Sa 2028, magtutuos tayo, sabi ni Erice. Huwag kang tatakas, Auntie Claire. Kahit saan naman pumunta yan, bura abutin niya sa mga OFW. Pag nagpunta yan sa ibang bansa, hindi rin makakalabas. Hindi rin makakalabas yan dahil mura abutin yan. Si Auntie Claire siguro ang pinakamadaling mahuli na kung sakali po natataka siya balang araw, no? Kasi lahat ng OFW, babantayan siya kung saan siya pupunta. Wag ka raw tatakas, Auntie Claire. Tama yan. Ako, tuwan-tuwa ako pag nabubuta tayong mga maaangas Kaya nakakatuwa. Maraming salamat, Congressman Congressman Erice, sa mga banat mo kay Auntie Claire. Kung patalinuhan, di ka naman talaga mananalo dyan, Auntie Claire. Okay.